Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Chronicles, 1 Chronicles chapter 26 verses 1 to 5. Ito po ang nakasulat. Ito ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo. Mula sa pamilya ni Korah, si Meshilemia na anak ni Kori na membro ng pamilya ni Asaph, at ang 7 anak na lalaki, si Zacarias ang panganay, at ang kasunod ay sina Jediael, Sibadia, Jatniel, Ilam, Jehohanan at Elihonai. Kasama rin si Obed, Edom, at ang 8 niyang anak na lalaki, si Shemaya ang panganay, at ang kasunod ay sina Jehosabad, Joasakar, Itanil, Amil, Isakar at Piolitay. Pinagpala ng Diyos si Obed, Edom. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, kabanata 26, talata 6 hanggang 10. Si Semayas ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan sapagkat sila'y mahusay, bihasa. Ang pangkat ng mga ito'y binubuo ni Oni, Repael, Obed, Elsabad, at ang 2 pa niyang anak na matapang din, sina Elihu at Semakias. Ang mga anak po ni Obed Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamunuan ni Meshelemias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Osa mula sa angkan ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak, si Simri. Bagamat hindi panganay ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 26, verses 11 to 14. Ang sumunod kay Simri ay sina Hilkias, Tebalias, at Zacarias. 13 lahat ang anak at mga kamag-anak ni Hosa na mga tagapagbantay sa pintuan. Iginro po ang mga tagapagbantay na mga pintuan ayon sa pinuno ng kanilang pamilya, at may mga tungkulin sila sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Katulad ng kapwa nilang mga Levita, nagpalabunutan sila kung aling pinto ang babantayan ng mga pamilya nila, bata man o matanda. Ang pintuan sa gawing silangan ang nabunot ni Selemias, at ang pintuan sa gawing hilaga ang nabunot ng anak niyang mahusay magpayo na si Zacarias. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mabasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 26 verse 15 to 18. Ang pintuan sa gawing timog ang nabunot ni Obed Edom, at sa mga anak niyang lalaki ipinagkatiwala ang mga bodega. Ang pintuan sa gawing kanluran at pintuan paakyat sa templo ang nabunot ni Supim at Hosa. Bawat isa sa kanila ay may takdang oras ng pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 na tagapagbantay ang nagbabantay araw-araw. Sa gawing hilaga ay 4, sa gawing timog ay 4 din. At sa bawat bodega ay tigda 2. Sa gawing kanluran, 4 ang nagbabantay. Sa daanan paakyat sa templo ay 4 din. At sa bakuran ay 2. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Aking i-share ay makikita sa unang mga kronika, kapitulo 26, versikulo 19 hanggang 22. Ito po ang nakasaad. Iyon ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo na angkan ni Korah at Merari. Ang ibang mga Levita na pinamunuan ni Ahiya ang katiwala sa mga budiga ng templo ng Diyos, kabilang ng mga budigan mga inihandog sa Diyos. Sila dan ay mula sa angkan ni Gershon at ama ni Jehele. Ang ilan sa mga membro ng kanyang pamilya ay mga pinuno rin ng kanyang mga angkan. Ang mga anak ni Jehele na sina Sitam at Joel ang katiwala ng mga budiga ng templo ng Panginoon. Ilang po, purihin ang Panginoon. God bless.
Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 26 verses 23 to 27. Ang mga Armarita, Isharita, Hebronita at Uzilita ay nabigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong na mahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer, ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesaias, Joram, Sikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng sambayanan at ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa binigay muli sa ating pagkakataon na tayo makapagbasa muli sa araw na ito ng Biblia at makapagpatuloy tayo sa devotion natin ginagawa sa bawat araw. Ito po ay isang favor na nagaling sa Panginoon. At tayo nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 26 at ang itinalaga po sa atin ay 18 to 32. Na kapag ito po ay binasa natin, itong talata nito, itong mga verses na ito, makikita po natin na ito ay talaan ng mga pangalan ng mga Levita na nagbantay sa mga pintuan, mga gwardya. Sa ating pong pagtingin, sa kapag ito po ay ating binasa, pwede pong isipin natin na ito po ay isang karaniwang pangalan lamang na ating pong binasa na nakatala para sa mga chapter na ito. Pero lagi po natin tatandaan yung kanilang mga ginawa. Ito po ay hindi mawawalan ng saysay sa Panginoon. Yung kanilang mga ginawa, yung kanilang mga tungkulin, ito po ay may halaga sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, no? Our labor in the Lord is not in vain. So magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Katulad ng mga nakatala na tao dito. Sa ating pagbabasa, pwedeng isipin karaniwan. Pero sa Lord, yung kanila pong ginawa na para sa Diyos, hindi po ito mawawala ng saysay. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.